Good morning, Kuya! Mga kasambahay, this Thursday morning, may makakasama tayong mga bisita. Kasama natin si Mr. Emerson Labang, ang Supervising Trade Industry Development Specialist, at si Ms. Digna Ravara, isang manager ng Care Channel Social Enterprise Incorporated. Welcome back, Sir Emerson, and welcome to the show po, Ms. Digna. Bati po muna kayo sa ating pong mga kasambahay. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat yan. At nandito naman po kami po-promote ng ating activity sa darating na National Arts and Crafts Fair. Ms. Digna, go po. Opo, magandang umaga din ho sa inyo. First time ho namin na ipresenta ang products ng CCSEI dito sa UNTV. Good morning ho. Pero sabi nyo nga po kanina, Sir Emerson, no, talagang nandito tayo para pag-usapan ngayong ating National Arts and Crafts Fair Yes. 2023. Pero pwede po ba naming malaman ano po itong National Arts and Craft Fair? Well, ang National Arts and Crafts Fair, this is our flagship program to promote the Philippine creative industry. So alam niyo naman, iba-ibang sector ang ating sinusuportahan sa DTI at nandiyan ang Philippine Arts and Crafts. So it started 2016 and ito ay in-implement ng aming Bureau of Domestic Trade Promotion and sa pagtutulungan ng ating DTI regional and provincial offices. So malaking suporta po nito galing sa office ni Senator Legarda. Alam po natin, advocate siya ng Philippine culture and the arts. So since 2016, I think we have 5 National Arts and Crafts Fair na po. And we have generated more than 100 million. So, ang main target po talaga nito ay mga indigenous communities, mga local artisans. At ayun po, sa ating nalalapit na Arts and Crafts Fair, October 4 to 8, SM Mega Trade Hall, and hopefully we have our viewers to visit us and support our indigenous community. Yun. Pero Sir Emerson, this year we held po yung National Food Fair tapos Yes. yung National Trade Fair. Pero ito pong National Arts and Crafts Fair, ano po yung pinagkaiba nito dun sa mga last na fairs po natin this year? Oh, definitely ang gusto natin ay to promote and sustain the awareness ng ating mga indigenous arts and crafts. So hindi lang naman yung ating mga manggagawa ng food, ng ating mga non-food products, but nandiyan din yung ating mga indigenous communities. And we're also promoting the preservation of our cultural heritage kasi mafe-feature natin yung an important portion ng ating history, pamalayan natin bilang Pilipino at ibang-ibang communities from Luzon, Visayas, and Mindanao. And from there, yung kanilang mga products, we hope that we can mainstream them into a wider market. Mostly po ba saan pong parang parte po ng Pilipinas natin nakuha ito pong mga products po natin? Well, karamihan, definitely outside Metro Manila. So ating mga indigenous communities from Luzon, Visayas, and Mindanao, Buong Pilipinas. buong Pilipinas po talaga. And support local talaga. Yes. Question naman po for Miss Digna Ravara, tama po ba? Ano po ba yung company natin at ano po yung mga products na ino-offer natin? Opo, ang company po namin, ang pangalan po ay Care Channel Social Enterprises Inc. Nagsimula ho kami bilang isang NGO way back 2000. And then 2014, kinailangan na po namin na magpasya na magkaroon ng parang commercial arm kasi hindi ho allowed sa ating pamahalaan na mag-engage sa buying and selling, manufacturing kapag NGO ho. Kaya sinilang ho yung tinatawag na company namin ngayon, which is Care Channel Social Enterprises Inc. And so ito po yung mga produkto na ipipresent ho namin sa National Arts and Crafts Fair. Ito po yung yung tatlong uri po, taon-taon ho, tatlong uri ho ng desk calendars yung pinipresent namin. Ang tawag ho dito ay yung 3D die-cut calendars. Ayan. At nagilid ko kaya, ayan. Para makita ho yung angulo. Ayan, ganyan. Para may mga layer. And so, mga national heritage sites po in selected countries in Asia ang pinipresent ho namin dito. Okay. Tapos po, itong pangalawa naman ho, ay ang feature ho naman namin dito, isang klase pa ho ng artwork. Ang tawag ho dito ay real pressed flowers. Hindi ho fresh, kundi pressed. Kung Parang embossed pwede yung hawakan po ni siya. Miss Ira para mas ma-appreciate ho yung mga bulaklak na Anong- pinis. Ganda. Anong
Healing. Yes, totoong bulaklak ko. Yes po. Totoong mga bulaklak ko yung pinapakita dito. Correct. And so, maliban ho dito, meron big and then meron din ho kaming small version. Maganda, maganda. Yes. Madaming At pagpilian. Flowers. marami hong pinatunguhan, yung tinatawag na totoong bulaklak. Dito sa harapan ninyo, kapag nag-evolve na ho yung mga produkto, meron ho mga coasters na yari din ho sa real pressed flowers. Ay, coaster po ito. Yes ho. Coasters, yung iba ho, pag ho nakikita yun, ayaw na hong gawing coaster, gusto na hong gawing wall decor. Ay, nakadikit pala. Pwede yung tanggalin. Gusto nang gawing wall decor. Ay, ang ganda. O kaya naman ho, Natin sa camera. parang tabletop Wow, design, nice. parang ganyan ho. Coaster pala. Totoong bulaklak din ho yan, wala hong ink yan. Opo. Ay, okay. Pati yung dahon parang totoo nga And rin. then, ayan Ito po. sa ano ko sa workstation ko Pag mahilig dun sa mga na... Or ano, no? Para may inspirasyon ka dun sa ginagawang mga scrapbooks din, di ba? Tamang-tama ho. Actually, meron ho kami ang isa sa mga bestsellers ho namin ay yung mga scrapbooks po talaga. Ang major buyers ho namin dyan, mga estudyante yan? kasi Ganda niya. ito rin naman, ang tawag ho Pwede dito po natin buksan yan. sure, opo. Batik planner ho. Dito ho, dalawang uri ho ng artwork ang nakikinabang ho, napapakinabangan ng mga families na tinutulungan ho namin. Ganong cover, ano? Yung una ho dito ay yung batik. Teka. Kailangan ko siguro ng tool. Ito, nahanap ko na ho. Okay. Yeah. Totoong batik ho. Nag-unwrap na tayo, mga Ayan. kasambahay. Unbox. Ma-request eh. Maraming salamat to. Okay, ito yung unang artwork, ito yung batik, ano. So, meron ho kaming tinitrain ng mga families. Nilagyan ho namin ng ganito para doon sa mga gusto magpa-customize, magpagawa sila sa amin ng mga Pangre-regalo, cards. Pangregalo Pwede, na ho, pwede, tama ho oo. kayo. Pero ito pong, Giveaways na ho. itong print po na ito, particularly sa ang lugar po ito na. Kung hindi ko Tabato ay Zamboanga. Pinapatronize ho namin. Basta lagi hong merong sangkap ng pagpatronize ng produkto sa ating mga lokal na lugar. At ang pangalawa hong artwork dito, ito totoong bulaklak na ito. Press din po. Press din po. Press din, prines. Apo. Parang drawing. Ayan. Nice one. Takes a while. Parang ma-inspire ka habang gumagawa ka na parang, Kaya nga. ang galing, di ba? Mahilig din kasi ako mag-press ng flowers, pero hindi ganyan ka-fresh naman Ayan. tingnan. Pwede yung hawakan po Pressed lang, ulit. pressed. Totoong bulaklak din ho yan. Ay, ang ganda. pinasting. Up close, pag nakita nyo mga kasangbahay, makikita nyo na real talaga siya ng mga flowers. But and And it's ferns. embossed lang siya sa ating, sa ating Bawat page ba yan? paper. Ganyan? Bawat page. Ay, Hindi, ay, no. ay, Tapos na lang. Mahal na ho pagka. Para doon sa ibang mga page, may kalayaan ka na gawin ikaw kung ano naman. yung design na gusto mo. Yeah, kung mapapansin ho itong blank page, nakalaan ho talaga ito for customization. Say for example, pwedeng ilagay UNTV o pangalan ng company ninyo, ganyan ho. At magko-customize ho kami para ho sa company ninyo. Lahat ho ng items na dalaw ho namin dito ay intended ho either for personal use or for customization for company giveaways. Parang ganyan. Ang ganda pang regalo niya. Parang walang hindi magkakagusto dyan. Ganda. Nauuso yan talaga ngayon. Ayan, ho. At higit sa lahat po kasi, bawat produkto ho na bitbit namin, meron talagang kwento ng buhay. So in other words, ito yung kunin ko lang ho ito sana, itong kalendaryo na ito. Kaya ho namin pinupursige na magbenta ng desk calendars. You know what? Kasi sa isang calendar, ito ho kasi, merong cover page. Tapos bawat kasunod na pahina, merong 2 buwan. So in other words, meron ho agad automatically 7 dahon ito na merong 7 magkakaibang pamilya ang gumagawa. Pasting pa lang yun, iba pa ho yung nag-harvest sa Mindanao na nagbibigay sa amin ng ilang kilo-kilo ng mga bulaklak. So meron agad, napakaraming mothers agad ang nakikinabang sa livelihood at saka dito ho sa Luzon na nag-harvest. At kahit ho nag-print, naglimbag kami dito ng higit na 7,000 copies, I can really tell that no 2 calendars of this kind are really exactly alike. Kasi, Walang iba. Magkumpara ka man ng 100 dyan na ganitong uri, mapapansin mo laging merong pagkakaiba. Yes. Kasi una, magkaiba yung pinag-harvestan mo ng ganitong bulaklak, iba yung manner of drying niya. Although tinuturuan namin sila how to do it properly para hindi ma-reject, hindi mag-amag, and so on, ang mag-discolor. Iba rin yung nag-pasting. And so,
parang unique siya lagi. Kahit bigyan mo siya ng, magbigay ka sa 100 tao ng ganito, pag naghambingan sila, masasabi nila, oh, unique tong sa akin. Tsaka pag niregaluhan mo ko yan, tapos wala akong kaparehas, parang iba yung dating sa akin. Parang, oh, I feel Personalize so eh. special. Di ba? Oo, ang ganda ng mga products ni Miss Digna. Pero Miss Digna, sa mga experience nyo naman po sa mga earlier, naka-join na po ba kayo sa mga earlier National Arts and Crafts Fair? Yeah, 2016 ho. 2016. Kamusta naman po? Kamusta naman po yung experience? Abay, napakaganda. Sobrang excited ho kami. Lalo na ho, nung panahon na yon. Siyempre, unang-una yung nagkikerry ho kasi ng, when I say carry, yung sumusuporta ho, nasabi na ni Sir na si Senator Lauren Legarda way back then. Sobrang nabilib ho kami sa kanya as our national leader, so to speak. Tapos, free kasi, alam mo yun. Makarating ka sa Mega Mall para ma-present yung mga produkto ng mga families na tinutulungan mo, tapos hindi mabigat sa bulsa. Alam niyo, yan yung parang setback sa mga enterprises natin. Pang-promote mo. Gusto mo Naman, i-promote yung bayad produkto mo, ganun. Tapos pag nakita mo kung magkaning registration Yeah. fee, ano ko, ang mahal Wag na pala. lang. Parang mapapa-atras mo sila eh. Kaya eto ho, pagka narinig namin na, first time namin marinig ng 2016 na merong ganyan, hindi pa ho talaga yung nabasa namin, kundi meron kaming staff way back then na nagta-taxi drive kapag nagda-drive ng taxi pag weekend. Merong sumakay na customer niya, ang daming bit-bit, parang mga artworks din, sa daw siya pupunta. Lang na lang. Ito, pinaprepare namin ito, kasi meron kaming pinaghahanda ang National Arts and Crafts Ayun. Fair sa ganitong petsa, ganun. Wow. Pagdating ho ng kinalunesan, kinuwento sa akin, naging interesado ho ako, and I wrote to Senator Legarda. Diretso na ho ako. Sumali. Lumiham ako. Kami rin po ay naging interesado na rin. So, balik po tayo sa Mr. Emerson. Ano po ba yung highlights naman itong ating 2023 National Arts and Crafts Fair? Oh, definitely, i-feature natin mga works, iba't ibang works ng ating mga indigenous communities and local artisans. So, kasama dyan mga Philippine fabrics, natural textiles, mga hobby, iba't ibang uri ng hobby, iba't ibang mga basket. So, yung mga husay ng mga magbabasket natin from Luzon, Visayas at Mindanao, nandyan. So, meron din tayo mga produkto na modernized. So, we have accessories, jewelries, fashion accessories, and iba't ibang pampapaganda sa ating mga tahanan. So, we also have special settings. So, nakalagay sa ating main pavilion ang gamaba. So, yan po ang tinatawag nating gawad sa manilikha ng bayan. So, national living traditions. So, malaki po yung pagtutulungan natin sa National Commission for the Culture and the Arts para may feature yung ating mga national living treasures. So, nandyan din po yung ating School of Living Traditions. So, ito po kasi yung mga cultural initiatives natin ng NCCA para mapanatili yung ating cultural heritage, especially sa ating mga young generations. Nakakatuwa naman yung mga ganyang klase ng proyekto. Kumbaga, wala yan sa edad, di ba? Yes. Kung kahit anong edad mo, pwede kang makasama, mag-participate. Di ba? Ang saya na. Pero Sir Emerson, bukod po dun sa nabanggit niyo dun sa Gamaba, ano pa po bang nakapaloob dito? Can you expound more on that po, dun sa Gamaba? Oh, definitely. Kasi yung Gamaba, na-institutionalize siya way back several years ago. And then, ito yung pinakamataas na pagkilala kasi sa ating mga talagang manlilikha. So, iba't ibang indigenous communities, nire-recognize ng ating pamahalaan yan para yung kanilang husay sa paggawa ng very specific traditional cultural items. At syempre, bilang masters ng kanilang craft at sila yung nagli-lead para ipamahagi yung kaalaman na yon sa younger generation, sa kanilang community. Ipapasa. Para hindi mawala nga naman yung craft. Exactly. Well, actually, isang bagay pa yan na para sa mga visitors natin, di ba mahilig tayo mag-travel? Yes. And we would like to get souvenirs. Para itong National Arts and Crafts, this goes beyond getting souvenirs. So it's more of getting to know our national identity, recognizing our culture, yung mga communities na, sa inyo po pala galing itong gustong-gusto kong product. So, pwede po silang makipag-usap, alamin kung anong istorya ng ganitong produkto, ng ganitong itsura ng hobby, bakit nila pinili ang ganitong kulay, tuwing kailan nila madalas gawin ang itong bagay na ito. So, yun po yung mga bagay na talagang magbibigay ng higher value dun sa mga products natin. Totoo. Pero, Sir Emerson, about naman po dun sa Schools of Living Traditions or SLT, pwede po bang ma-enlighten kami about dito po?
Ito naman po, syempre, ito ay pinamumunuan ng National Commission for the Culture and the Arts. So, ito po ay mga, let's say, learning activities, school talaga, na, para sa ating mga indigenous communities, kung saan we have masters, Wow. nagtuturo sa ating mga younger generations kung paano ginagawa ang specific arts. So, pwede po yan product-based, pwede rin naman performance-based. So, currently, we have 28 School of Living Traditions from Luzon, Visayas, and Mindanao. And we hope to feature that sa ating National Arts and Crafts Fair. Galing. So, yung arts natin, hindi lang naman siya product eh. So, nandyan din yung mga awit, tula. Yes. So, yan yung mga performance arts, mga sayaw. So, definitely our visitors would enjoy the National Arts and Sa Crafts. mga gusto pong mag-enroll, halimbawa hindi sila makakapunta dun sa mga areas, meron po ba ditong mga online naman, pwede din nilang pasukan? Ganun? Oh, definitely. Well, tulad nitong ginagawa natin sa recent national fairs natin, lahat ng activities po natin ay ipapakita natin sa ating Facebook page. Yun, pwede i-stream. Yes, live stream po yan. So, from opening ceremony, we also have special features sa ating mga exhibitors. So, we also have an online version ng ating product catalog. So, nandun po nakalagay yung contact information at even yung mga produkto ng ating mga exhibitors para kung sakali, yung mga buyers natin, they can directly coordinate doon sa ating mga Mabilis. exhibitors. Yes. Okay. Ms. Digna, kamusta naman po yung tulong ng DTI's National Arts and Crafts Fair para sa ma-expand po yung market presence po ninyo? Napakalaki po. Alam mo niyo, tinulungan kami ng DTI, una na mag-develop pa further ng mga products. Kasi meron silang parang institute na sinali kami, I think a few years ago, para sa ganon, mas ma-develop pa kung ano yung tamang packaging doon sa mga produkto namin. Packaging. Siyempre sabi nila, maganda na raw yung produkto namin. Kailangan nilang ma-enhance pa, ganyan. So, kami naman, sobrang nasiyahan. And then, alam mo niyo, tinulungan din nila kami na makapasok yung mga products namin. Una sa DTI Concept Store sa Makati, tapos sa ilang malls po, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganun din ho sa kung paano mag-export ng aming mga Wow, nag-export na rin. napakahirap. And so, para kaming mga baby steps ho namin, tawag kami ng tawag, email ng email sa Export Marketing Bureau ho ba yun, sir? And then yung pinakahuli ho, na ito ho, parang everyday blessing ho sa amin, nung tinulungan kami ng DTI na mag-participate o magkaroon ng shop sa online. If I may say, social Lazada media and presence. Yun na. Yes po. Yun talaga ngayon talaga. And so, Mabilis dyan. yes po. And then, nagkaroon na rin po kami kahit paano ng mga regular customers na expose yung mga products namin sa mga trade fairs ng DTI at saka ng National Arts and Crafts Fair. Kaya ngayon po, meron ng mga clients o customers kami na hinahanap-hanap na rin yung mga products mo. Yes, babalik-balikan talaga. Parang ganun po. Yes po. Ayan, siguro talaga yung mga kasambay natin na aspiring entrepreneurs talagang interesado sila. Pero paano po ba sila makakasali dito sa ating trade fair? Oh, well, we hope first, syempre, subaybayan yung ating National Arts and Crafts Fair. Kasi nandyan ang tulong ni Design Center of the Philippines, si NCCA, nandyan din si PTRI, PhilFida, nandyan si Otop Hub. So alam niyo po, yan yung mga platform kasi natin na talagang directly nakakatulong sa mga MSMEs para makapag-expand. Nandyan din po yung feature din natin ang shared service facilities ni DTI. And alam niyo po ang DTI, we have regional and provincial offices. So kung hindi man po kayo maka-attend sa ating national fair physically, you can always reach out sa ating pinakamalapit na negosyo center, sa mga LGUs ninyo, provincial offices, para po makapagtanong na kayo, ito po ang gusto kong product, paano po ba ako magsisimula? From business registration, product development, labeling, packaging, certification, hanggang sa marketing, hanggang sa maging exporters na po kayo. Yan po yung full range ng tulong ni DTI. Kasi alam niyo, pag magbabayad kayo nung mag-a-advise sa inyo sa ganyan, mahal. May mga advice. Oo, tapos yung mag-aasikaso ng mga papel mo, pero dito tutulungan ka, libre And pa. that's libre po. Yes. Grabe, lubos-lubusin na natin. Kaya Miss Digna, ano naman po yung message ninyo doon sa mga aspiring entrepreneurs natin? Don't give up. Tuloy-tuloy lang ho sa pagiging entrepreneur, Pinoy entrepreneur.
kung mapapaunlad ho natin, kahit gaano kahirap po yung pasimulan natin, in the end, kung mapapaunlad ho natin yung ating mga pinasimulang kabuhayan, mapapaunlad din ho natin, contributor din ho tayo sa pagpapaunlad ng ating pangkabuhayan ho ng ating bansa. Yan lang ho. So, ang sabi nga ho, yung naintindihan ko na isa sa mga lectures ho ng DTI, isa sa malaking percentage po ng nagpapaunlad ng pangkabuhayan ng bansa natin ay ang mga MSMEs. Wow. Kaya, Mga businesses talaga na. yes po. And with that, Sir Emerson, baka po sa ating mga kasangbahay ay may gustong mag-join dito sa National Arts and Crafts Fair natin. At syempre, gusto rin bumisita, please invite them po. Yes, thank you so much po. And yeah, we are inviting our viewers to visit us at the National Arts and Crafts Fair. Ito po ay magaganap next week, October 4 to 8. Mega Trade Halls 1 to 3 at SM Mega Mall. So featured po natin nearly 250 exhibitors from Luzon, Visayas, and Mindanao featuring their very unique products, our indigenous communities. Nandyan din po yung ating mga government offices na handang tumulong sa inyo. So you can always reach us out through our website, through our email, our Facebook page, and hopefully ma-enjoy po ninyo yung ating National Arts and Crafts Fair next week. Thank you so much po for joining us today, Mr. Emerson Labang, at sa isa sa mga exhibitors for National Arts and Crafts Fair 2023, Miss Digna Ravara. Thank you so much po. Thank you po, Sir Emerson. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much po.